Ako hindi nahirapan yun sa pagsulat eh. Pag-iisip. Yung, kaya minsan eh, di 66, nagko-kotse na ako. By after 2 years, hindi na ako nagkotse. Wala akong masulat eh. Kasi, lagi na nakatingin ka sa kaling gano'n, kamakasagasa ka, makamapagka. And okay, nag-commute. Diba? O nakisakay. Ayan, nakisakay. Maraming magiganda ako si Beauty. Masarap sumakay kasi mag-drive. Yun, nakasulat ako. Ang dami kasi nakikita na obserbahan. Kalawa, yun ang isang lesson sa writer. Pag ikay nakakotch yung writer, ay nako, talagang magpapakapuyat ka dahil sa araw, wala ka na maiisip eh. Kalye na iisip mo. So, kung mahilig pa sa magandang dalaga, patay na. Diba? Ganon. No. Yun ang mahirap, mahirap yun. Yung conception. Pero yung pag mag-isa ko na, yung tinatawag na yung bang sa invasion, yung beachhead, yung nakasampa ka ng konti, tuloy-tuloy na yan. Ang pagsulat, di problema sa akin, mabilis akong sumulat. Kasi nga naisip ko na, hindi ako umuupo noong hindi buo o idea. Kailangan umupo ako eh. Kung ako'y umupo na hindi pa buo idea, nagpupan lang ako, parang yan, nagtatamad-tamad ka, ini-entertain mo sarili mo. Ganun lang. Parang preliminary. Na wala nang hindi ka nang hinayang. Ang nakakahinayang, yung talagang pinag-isipan mo buti, walang lumabas. Kaya gusto mo nga ipakpo yung sarili mo sa ulo mo sa pader eh. Ganun kahirap. Yung feeling lang eh. Pero mo yung mga iba pang hirap. Enjoy ako sa writing. So, priority ko yan eh. Ha? Na hindi mahirap maging manunulat. Hindi mahirap maging manunulat. Enjoy ka. Oo. Yung sa pananaw ng iba siguro hirap ng manunulat. Diba? Wala namang pera yung manunulat. Dito naman sa Pilipinas wala yung manunulat. Sa kanila mahirap rin. Ako wala. Romanticist story na napaka-romantic daw, etc. Actually, yung istorya intention ko yan, criticizing yung entry sa Bible na si Eva at si Adan. Si Eva at si Adan, inilagay ng Diyos sa paraiso. Maganda yung paraiso siyempre. Dinagdagan ng ahas, bawal na pulutas. Ayun, nagkasal. Kung yung bata ilalagay mo sa isang bahay na meron pong manulukso, Mariosip naman, hindi Diyos ang naglagay noon. Diba? Yan ang ibig sabihin noon. Kinikriticize, para yan symbol yung mga magulang. Yung mga magulang din na naglagay ng mali siya sa isip ng mga bata. Diba? Pero yung mga bata, wala namang maalis eh. Laging pinagbabawalan. Di ba ganun din ang Diyos? Nailagay sa Adan, si Eva, si Adan sa paraiso. Huwag niyo ka, lahat ng bulot siya, makakain niya, wag lang to. Tapos nilagyan pa ng ahas. Ay, mali yung Diyos. Paano nakapasok yung ahas sa paraiso? Hindi kayo ng Diyos. Kung ako Diyos, papatayin ko na yung ahas. Di ba? Practical lang eh. Hindi yung story ng romansa o ano. Yung kasalanan ng baga Diyos, sa bandang hindi, sinusuka nung biyudang babae. Yan ang simbolo noon. Walang nag-interpret ng gano'n. Kasi, ito pa, ginagawa ng mga libro sa Catholic school, yung mga public ng Catholic school. Inaalis pa yung quotation doon sa unahan. May quotation yun eh. Aalisin nila yun, kaya lilitaw. Kalokohan lang ni Efren na video. Romansa ng dalawang kabataan, di ba? Yun lang yun. Ay, sira ka ako. Bakit? Ayaw nilang maisip ng mga bata sa Catholic school. Baka kayo na ibig sabihin ni Efren na buwig, di ba? Ayaw nila eh. Yung quotation doon eh. Ayaw.
Tulad rin ng dugo sa ulo ng corvus. O, sumasakit ang ulo nila. Bakit daw ng istorya? Eh, may buya. Tapos binabayo yung Noong araw, kung patayin ng kalabaw, minamaso ito, yung skull, hanggang sa mabiyak yung skull. Nagtataka sila, bakit minamaso? Tapos, gira sa bataan, kailangan nyo ng mga hapon yung bataan ng koridor para ibigan. Di ba parang binabayo yung maso? Yun, para rin lang istorya naku, ayoko na magpaliwanag, sumasakit na ulo ko. Bahala na kayo. Yan na aking training sa university. Kaya naisip ko yung gano'n.